nakakaintindi, mga kababayan. O galing basura. Diba? TJR 2K25. Oh. Okay, dito naman tayo. Pag-usapan naman natin. Etong si Senadora Amy Marcos, mga kababayan. Investigasyon ni Amy Marcos, wala ng resource person na dadalo. Nako, mga kababayan, mukhang nagalit na po itong si Pangulong Bongbong Marcos dahil iboboykot na po ata nila at umamin din itong si Chis Escudero na mga kababayan, ang mga resource person ay talagang i-invoke na nila ang executive privilege ng mga opisyal na pupunta sa Senate hearing. So, kumbaga, itong si Amy Marcos ay babaliwalain na ng mga executive. Sino yung mga executive na yon? Sila John Vic Remulla, etong DOJ Secretary Boying Remulla, CIDG General Torre, at yung iba pa, mga kababayan. Kita naman natin, napaka-bias. At ang sabi ni Amy, wala daw siyang ginawang paninira sa gobyerno. Nakakaloko ka, Amy. Pakinggan natin to, mga kababayan. Kinumpirma ni Senate President Francis Escudero na sumulat sa kanya at kay Senadora Amy Marcos si Executive Secretary Lucas Bersamin bago ang pagdinig ng Senado ukol sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang paalala ni Bersamin, pwedeng i-invoke ang executive privilege ng mga miyembro ng gabinete na dadalo sa pagdinig. Saksi, si Mab Gonzales. Sa isang liham kay Senate President Chis Escudero, may ipinaalala si Executive Secretary Lucas Bersamin noong pagdinig sa Senado tungkol sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Gagamitin daw ng mga dadalong miyembro ng gabinete ang kanilang executive privilege, bagay na nakapaloob sa EO 464 ng Administrasyong Arroyo. Sa ilalim EO4, Executive Order EO 464. So ito, mga kababayan, nagamit na rin ito nung panahon nila Arroyo. Okay? So meron mga official din na hindi na pina-attend ng hearing. So ganun din ang ginagamit ngayon ng ating administrasyon. Ang sumulat dito, kinumpirma ito ni Chis Escudero, si E.S. Bersamin ang sumulat sa kanila. nito, kailangan ng pahintulot ng Pangulo kapag haharap ang mga opisyal sa Kongreso. Of course, mga kababayan, may pahintulot ito ng Pangulo. Si Executive Secretary Bersamin ang sumulat kay Chis Escudero. Therefore, mga kababayan, imposible naman na gumalaw itong si ES without the knowledge of our President Bongbong Marcos. Diba, kalokohan naman yon? Ginamit yata ng isa o dalawang beses lamang. Depende sa tanong na ipinukol ni Senator Marcos. Sa klaw ng executive privilege, ang lahat ng confidential at classified information na nalalaman ng opisyal dahil sa kanyang posisyon. Kabilang ang mga senior official ng ehekutibo, mga general at flag officer ng AFP, maging mga police general at national security official. Hindi ito dahilan para hindi magpunta at dumalo. Ito'y karapatan na binibigay sa kanilang tumangging sumagot kapag pwede nilang ma-invoke ang executive privilege sa isang... Ganon din yun, Escudero, huwag mo nang i-elaborate pa. Mga kababayan, ganito lang naman yan eh. Kapag ayaw mo nang sumagot, di ba, gamitin mo yung executive privilege. So, why don't you are going to that particular hearing kung hindi ka rin naman sasagot? So, therefore, really way better, mga kababayan, stay on your office, do what your job is. Gawin mo na lang yon, huwag ka nang sumali doon sa investigasyon ni Amy dahil gagamitin ka lang naman yan para sirahan ng gobyerno. 'Di ba? Ganun lang 'yon. Alangan naman, mga kababayan, sabi kasi ni Chis Escudero, ang paliwanag niya, ang executive privilege daw, yung mag-invoke ka lang daw ng rights mo kapag ito ay kumbaga meron ng mga usapin na hindi dapat ilabas. Ganon. Siyempre, mga kababayan, nagalit ng Pangulo natin, nakita naman natin na lahat kino-question. Lahat, mga kababayan, ay kontra sa desisyon ng ating administrasyon sa paghuli kay Digong Duterte. Oh, ngayon, yung mga tao mo, iniimbestigahan. Kapag ginamit mo ng executive privilege, kung ayaw nyo na magsalita, wala nang mahihita. I mean, hindi sila magsasalita, di ba?
Kumbaga wala nang makukuha itong si Amy sa kanila. So bakit mo papapaatinin? Mas maganda, total, hindi na magsasalita, ayaw na nila magsalita, edi huwag na rin silang umattend dyan. Useless. Senator Escudero, yung sinasabi mo na ang executive privilege ay i-invoke lang yung right nila doon sa mga bagay na hindi sila pwedeng magsalita. Ganon din yun. Kahit ako, kung ako ang isang member ng cabinet or executive, sabihin natin, or secretary, whatsoever, kung ayaw ko na umattend, gagamitin ko na lang yan. Hindi na ako pupunta. Why should I? Sasayangin ko lang yung oras ko, makikinig ako doon sa testamento ng bruhaha na wala namang iginawa, mga kababayan, kung hindi ipagtanggol yung mga Duterte. She didn't even care to the victims of the EJ case. Sabi nga ni ano yung sinabi ni John B. Rimulya sa kanya? Madam Chair, yung mga biktima natin, cardiac arrest, may tama ng bala sa ulo. Did you even care to investigate, did a due diligence para imbestigahan yung mga namatay na yon, na mga kababayan natin? Did you even care to their families? Oh, di na pahiya itong si Amy Marcos. Kasi sabi ni John Vic, isa lang yan, tao na yan. Siya ang punot ugat ng lahat ng mga pangyayari na to. Pero yung mga biktima na matayan, ay, hindi ka naman nag-imbestiga. Baka hindi ka nga tumulong eh. Baka hindi ka pa pumunta. Baka hindi ka man lang dumalaw. Tapos yung isang tao, na hanggang ngayon buhay pa naman, diba? Anong nangyayari sa kanya? Nakukuha lahat niya yung pribilehiyo niya, nagagawa niya lahat ng gusto niya. Oh, with due process. Pero yung mga namatay, yung mga victim, may due process ba na ginawa? Wala. Mga kababayan, basta ginusto, kapag talagang kukunin ang buhay, kukunin ang buhay. Kasunod nun ang pagkuha ng pera. Oh. Loko-loko pala tong si Arnel Ibuan eh. Hindi namin mahal ang adik. Sino nagmamahal sa adik? Gunggong. Unang-una, ang pinagtatanggol namin dito, hindi yung mga adik. Ang pinagtatanggol namin dito, yung mga tao na namatay nang wala namang kasalanan. Yung mga bata na wala namang kinalaman sa droga, pero pinalalabas nila na ito ay may kinalaman daw sa droga. Pero mo, kabata-bata, si Francis, yung Francis Arnaiz. Francis ba pangalan nun? Basta yung Arnaiz. Ginawa, sinupot yung ulo. Si Kian de los Santos, na alam naman natin, mga kababayan, anong ginawa dyan? Diba? Ginamitan ng troll farm para palabasin, i-discredit yung kanilang pangalan. Oh. Mga buang. Parang mga timang eh. Sa totoo lang, sino ang may gusto? Tama lang yung ginawa ni Pangulong Bongbong Marcos doon. At tama lang yung ginawa niya na ito ay kontra sa gobyerno ang ginagawa ng kapatid niya. Wag na rin banggitin sa alyansa. Dungis lang ito. Isang katanungang maaari magbigay ng detalye ng pag-uusap ng miyembro ng gabinete at ng Pangulo. Ayon kay Escudero, na kay Senate Foreign Relations Committee Chair Senador Amy Marcos kung gusto pa niyang sundan ang pagdinig. Nitong mga nakaraang araw, may mga nakapansin na hindi binanggit ni Pangulong Bongbong Marcos ang kapatid na si Senador Amy sa mga kampanya. At huwag natin gawing alyansa lamang nitong 11 na tao, 11 na kandidato na tumatakbo bilang senador na kasama sa alyansa. Tinanong tungkol dito ang Malacanang kanina. Ang pagkakasabi lang po sa atin ay maliwanag po ang kanyang sinabi at hintayin na lamang po ang susunod na mga rally para malaman po natin kung ano po ba yung ibig niya talaga sabihin dito. Nagkaroon na po ba ng pagkakataon na magkausap sila Senator Amy and PBBM? Ayon din po kay Senator Amy ay hindi pa po siya nakikipag-usap ni Pangulo. Maliwanag naman, no need to ask those questions kasi makikita natin, mga kababayan,
sabi nga nila, 'di ba? Yung kasabihan natin, action speaks louder than words. Makikita natin na itong si Amy Marcos is really contradict to his brother. Doon sa gustong gawin ng kanyang kapatid at yung gusto niyang gawin. Nakikita natin they are in the opposite direction. So hindi na sila pwede magsama. Mga kababayan, kahit anong bait ni Pangulong Bongbong Marcos, kapag ganyan naman yung kapatid mo, aba, wag na lang. 'Di ba? Oh. Ay, sabi ni Arnel, yung anak daw ng DOJ adik. Okay, granting na adik. Sino ang may mali doon? Arnel Ibuan. Sino ang gumagawa nung tawag dito pag-transfer ng ebidensya? Kaya nagkaroon ng technicality. Oh, tapos sino pang adik? Bakit yung anak ng DOJ lang sinasabihan mo ng adik? Bakit yung anak ng mga Duterte wake and bake? Oh. Tapos umamin pa si Baron Geisler, umamin pa itong si Ellen Adarna. Bakit buhay pa hanggang ngayon? Yan tayo eh. 'Di ba? Sino ang tunay na adik? Yung presidente natin ngayon o yung nakaraang presidente na tira ng fentanyl dahil wala ng fentanyl dun sa dahig? Ano na nangyayari ngayon? 'Di ba? My name is Rodrigo Rawa Duterte. I was born. Ako po, mga kababayan. Anyway, maraming salamat po muli sa araw na ito. Salamat po sa muling pagsama nyo sa ating channel at napakabilis mga kababayan. Kailan lang po ay tayo ay 100,000 subscribers. Pero ngayon, as of this moment, nasa 112,000 na kaagad tayo. It just so happen mga kababayan na hindi natin makukuha yung ating silver button. Ayoko naman dayain yung sarili ko na magpagawa ko ng silver button dyan sa labas. 'Di ba? Kasi nga, meron akong kauna-unahang channel, yung karunungan at kaalaman, it was before a spiritual content, tapos biglang-bigla nag-switch to politics, nadali tayo nung NPA letter. Okay, yung kay Lauren Legarda, doon tayo na-plug at doon po na-terminate yung channel. Since it was connected with this channel, same kasi yung name. Kahit hindi na sila, kahit magkaibang account, since ito ay under my name, mga kababayan, na-trace nila. So, hindi ako binigyan ng silver button. That's okay. Wala namang problema. 'Di ba? As long as nagkikita tayo dito, as long as ako ay syempre, mga kababayan, kumikita, okay lang yon. Walang problema, sumasahod naman tayo kay YouTube. Di ba? Thank you so much once again, mga kababayan. Maraming salamat po, Tita Etilin Solis, Prem Pamlid, Ganing Archola, Rani Sierra ng, syempre, Nueva Vizcaya, Kelly, Claude Kabatingan. Batiin na rin kita. Ayoko masira yung araw ko. Okay? Tanong mo sa sarili mo yan. Magtanong ka sa sarili mo kung ako ba ay addict. Diba? Rayan. Shoutout din kay Lilibet Jose. Siyempre kay Elizabeth Punsal. Mga kababayan, kay Lani Royston. At siyempre sa lahat po ng viewer natin sa Facebook. Infinity Jan, Caroline de la Cruz, Mary Rose Gakutan, Doc Ami Balmeo, Louie Gladys, Emerita Noguera. Shoutout sa inyong lahat mga kababayan. Maraming salamat po. Magandang